Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyon, talakayan, inaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa Impila ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay July 15, Biyernes, araw ng sahod. Doon po sa may mga trabaho at saka yung pong mga anak ng Diyos. Kasi yung pong mga empleyado ng gobyerno, lalong-lalo na po yung mga nasa local government unit. So yung iba, nagtabos po ang kanilang trabaho o kanilang kontrata ng June 30. So yung iba naman po na-extend na isang buwan. Pero ngayong akense, hindi pa sila sasahod. Pero ang importante po dyan, bagamat ngayon wala pang sweldo, pagdating ng araw o kaya pagdating na 30, malamang marami-rami po ang sasahurin. Ang sabi nga po nila, magandang wala na muna sweldo ngayon para hindi po kagad maubos. At hindi muna kagad may pambayad sa utang. Ang problema, baka bukas o linggo may kakatok sa'yo. Tatanungin, yung bayad mo wala pa. Kakatok ng bahay, yung upa mo wala pa. Pero talagang ganun Pihit-pihit lang tayo, So, yun naman po, hindi lang naman po yan, pangkalahatan nangyayari yan. Doon po sa mga local government unit natin. Dahil siyempre, sabi nga po nila, bago ang ating mayor, bago ang ating gobernador, bago ang ating congressman, kailangan natin mag-adjust, So tayo naman po ay nagpapasalamat yung pong nauuna, number 1 na taga Barangay BF Home, Paranaque City. Ito pong si Miss Miss Kiano Oliver. Yan po si Miss Kiano Oliver. So magaling po yan, magaling po yan. Isa po siyang nurse. So kapag siya po may inaalagaan, so napakabilis gumaling.
Dahil sa talagang pagdating sa pag-aalaga, number 1 ito pong ating nurse na ito pong si Miss K. Kiano Oliver. Opo, so doon po sa atin mga kababayan, dito po sa Metro Manila, maganda po ang panahon. Maganda po ang July 15. At maganda po ang Good Friday. Ibig sabihin maganda po yung Friday, hindi po Good Friday. Kasi pag Good Friday, Biyernes Santo. Lahat naman pong Friday good. Lalong-lalo na po yung mga namamanata. Diyan po sa lugar ng Quiapo. Di ba? So maganda. At lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na talagang go around. Yung po bang sila po ay malayang nakakapaglakad. Malayang sila pong nakakasakay ng mga jeep. Malaya po silang nakakasakay ng libreng pamasahe. Diyan po sa bus carousel. Ganon din po sa mga LRT, MRT. May bayad po yan o wala. Basta masaya dahil nakakagala. So bagamat po tayo ay nasa alert level 1 pa, at bagamat yung pong sinasabi na tumataas po ang bilang ng kaso ng COVID at ganun din po ng kaso ng dengue, ang natin pong gobyerno ay talagang naninindigan na wala na pong malawakang lockdown. So, yung pong panawagan ng ating presidente, lalong-lalo na po ang ating nasa gobyerno, at sa kasalukuyan naman po ito pong officer in charge ng DOH na ito pong si Secretary Berhere, ay tila batid po natin na ito po ay may tuturing natin na hinog. Hinog po ito sa panahon dahil sa buong pandemic na halos umabot na po ng mahigit 2 taon. Ito pong si Secretary Berhere, siya po ang spokesperson ng DOH, at lahat pong mga pangyayari, bottom line, ay alam niya po ang naging sitwasyon sa usapin ng COVID-19. Opo, so marami nga lang po nagtatanong kung ito po bang si Secretary Berhere ay nararapat o karapat-dapat na baging sa officer in charge, o kaya siya na po maging permanente bilang secretary ng kalusugan. Kung ako po ang iyong tatanungin, sa akin aprobado na. Sa akin po yan. How about the president? Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, dadako na po tayo sa ulo ng ating mga balita. Ito po. Sinasabi na class opening sa August 22, pinal na ayon sa Vice President Secretary Sara Duterte. At ito pong sinasabi na umabot sa 15,000 security personnel ikakalat sa zona ni Pangulong Duterte, ni Pangulong BBM. Ito pong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagdating po sa tinatawag na State of the Nation Address, ito pong zona 15,000 ipapakalat para sa kanila kasiguraduhan ng ating zona sa darating na July 25. Tama po, tama, 25. At ganun din po yung sinasabi nito pong si Robles, napunta po sa Philippine Charity Sweepstake Office. So titingnan po natin kung ano ang kamada. Kung ano pong kamada nito pong ating magiging bagong commissioner po ba to? Ng PCS, lalong-lalo na po sa usapin ng Small Town Lottery. Yung pong talaga naman pinalit sa waiting, lianak ng waiting. At ganoon din po yung sinasabi na ambulansya, ginawang pampasada. Modus Nabucco. So dito po yan sa lugar ng Coastal Road nangyari, di ba? Siguro sabi niya
Wala naman kaming pasahero, wala naman kaming laman eh. Subukan nga natin mamasada. So yun na nangyari, nabuko sila. So, huli. Kasi ang ambulansya, ang totoo po nito supposed to be exempted po ito doon sa mga kung ano man mga pinagbabawal sa usapin ng kalsada. Pwedeng one way, pwedeng dumiretso kahit stop. Pero bawal na bawal ang mamasada. The question is, alin po ba ang uhulihin? Yung ambulansya o yung pong driver nito? Kasi kapag kolorom na pinapasada ang isang sasakyan, impound. Kung ang isang ambulansya ginawang pampasahero, mai-impound kaya? Yung po mga katanungan na yan ay maya lamang ay ating bibigyang pansin. At ganoon din po ang sinasabi na umaabot sa 13.7 million national IDs na i-deliver na. Where? Kasi ako hanggang ngayon ba may national ID is until now it's nothing. Kailan po kayo darating yung akin? So doon po sana mamahalan na national ID. Sana hindi po ito mangyari katulad nung sa Comelec ID. Na yung hanggang ngayon, 2 beses po ako na picturean. Na 2 beses po ako na biometrics. Pero hanggang ngayon, isang Comelec ID ay walang dumating sa inyong link code. So what is the difference between the national ID and of course the Comelec ID? Where na po kaya? Pwede po ba yan yung national ID natin dyan yung PhilSec ba yun? So titingnan po natin kung dumating ang ID ko. Wala pa. Kailan pa po ako kinuha? Last year. Last year pa. 2021. Wala pa. Doon po sa atin mga kaibigan, yung sinasabing na 2 traffic enforcers patay sa sininitang rider in tandem. Aba naman, binanata, traffic enforcer patay sa sinitang riding in tandem. So, bagamat yung po mga traffic enforcer abusado, mas may abusado pa pala sa kanila. Hindi po natin nilalahat yung iba lang baka magkabukuhan tayo yun po, 2 traffic enforcer patay sa sinitang riding in tandem. Akala nila alam mo pero sila nadali. At ito pong sinasabing arawang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, posibleng pumalo sa 1,000 per day. Ito pong bad news, wag na po natin isama. Bad news, itong tatay tinarakan ng anak. Otas. Yun po ay bad news. Yun po mga anak na mga suwail. So yun po ang hulo ng ating mga balita. Maya-maya po ito pong si Aba Pasko ay tila sabi nga naliligo pa o kaya natra-traffic. So talagang si Aba Pasko minsan nalilitan sabihin namamasyal pa daw. Doon po sa atin mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Opo, so ang ating po mga balita ngayon, tayo po ay weekend, ngayon po ay Biyernes, tayo naman po ang ating programang Manibela, pehet. Opo, ang sabi nga po, kapag hawak mo ng Manibela, pwede po kayong huminto, pwede tayong mamreno, pwede po tayong pumihet, pwede naman po tayong tuloy-tuloy, pwede po tayong dumiretso. Pero ilalagay lang po natin lagi sa lugar. So kung tayo po ay professional driver, hiniwasan po natin makabangga. Kasi kapag ikaw po ay driver na puro sagi,
Puro gasgasan yung sasakyan, hindi ka driver. So kung ikaw naman ay driver na puro high speed, pagdating sa dulo ikaw ay bumangga, ay lalong hindi ka po driver. Dapat ang ating mga kababayan ay matutong gumamit ng manibela. Di ba? Kaya sabi nga po nila, "Oy, Gaspar, driver ka ba?" Sabi ko, oo naman, bakit? Kasi manibela. Kaya lang hindi nila binabasa na sinasabing manibela ng masa on the go. So in short, gusto ko po na iparating sa ating mga kababayan na ang manibela ay ginagamit po ito sa tamang timpla, hindi lang po sa pagmamanil ng sasakyan, bagkus sa atin din pong pagkatao o kaya sa ating pamamaraan sa buhay. Di ba? Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:33 ng gabi. At papasok na po itong Paranaque Net Radio Newsroom sa panguna po ni Aba Pascua. Aba Pascua, pasok! Para sa detalye ng ating mga balita, Berhere tinalagang DOH ayon sa OIC, Robles sa PCSO. Itinalaga kahapon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si dating Department of Health spokesperson Dr. Maria Rosario Berhere bilang officers in charge ng DOH, habang pamunuan naman si dating Light Rail Transit Authority o LRTA Administrator Mel Robles, ang Philippine Charity Sweepstakes Office. The Department of Health, DOH, thanks President Ferdinand R. Marcos Jr. for the designation of Undersecretary Maria Rosario Berhere as officers in charge. Pahayag ng DOH sa naging desisyon na nagawing OIC si Berhere. Tiniyak ng DOH na lahat ng mga miyembro ng DOH family ay magtutulungan upang maipagpatuloy ang pinagsimulan ng mga nakalipas na administrasyon, lalo na sa paglaban sa COVID-19 pandemic. Bago italaga bilang tagapagsalita ng ahensya, pinangunahan ni Berhere ang public health services ng DOH noong nakaraang buwan. Itinalaga siyang mamuno na National Vaccination Operations Center. Nag-assistant secretary ang DOH si Berhere noong Hulyo 2015 sa ilalim ng administrasyon ng yumaong Pangulong Benigno Aquino III. Samantala, bago mag-administrator ng LRTA, naging board member si Robles ng Intercontinental Broadcasting Corporation. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Class opening sa August 22, final na. Ayon kay Vice President Sara, final na ang pagbubukas ng klase sa bansa para sa school year 2022-2023 sa Agosto 22, 2022. Inihayag ng mismo ni Vice President at Department of Education, DepEd Secretary Sara Duterte kahapon, kasunod ng panawagan ng mga guro na ipagpaliban ang pasukan sa kalagitnaan ng Setyembre o di kaya ay sa Oktubre upang mabigyan pa sila ng sapat na panahon na makapagpahinga. Yung school year po natin ay approved na ng Pangulo, August 2022 to July 2023. Pahayag ni Duterte. Ayon pa sa Vice Presidente, ang combined in-person classes in distance learning ay ipapatupad mula Agosto hanggang Oktubre na lamang, habang ang 5 araw ng face-to-face classes ay sisimula naman ng Nobyembre. Tiniyak din niya ng ligtas ang mga pagbubukas ng mga paaralan sa ngayon dahil ang mga health protocols ay naayos na sa nakalipas na 2 taon. The difference law is we know the health protocols by heart. We have vaccines and we have a lot of supply of it, and we have COVID-19 medicines. Ayon pa kay Duterte, wala na po tayong aantayin. Una nang nanawagan ang Teachers Dignity Coalition o TDC sa DepEd na ipapaliban ang pagbubukas ng klase sa Setyembre, habang humihingi naman ang Alliance of Concerned Teachers o OICT ng vacation pay. Tutol naman ang mga grupo ng mga private schools na FAPSA at COCOPEA
sa mandatory implementation ng face-to-face classes sa Nobyembre. So doon po sa atin mga kababayan, sa usapin ng face-to-face classes, yung pong ibang mga guro tila nabitin pa sa loob ng 2 taon na virtual online yung pagtuturo nila dahil gusto pang i-postpone siguro sabi nga po ni Secretary Duterte, iyan po ay aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ni BBM. So, medyo mabigat po yan, pangkalahatan. Ang Department of Education naman departamento po yan ng karunungan. So hindi naman po sila gagalaw kung ito ay hindi sigurado ang kanilang pamamaraan. So in short, pagbigyan na po muna natin ito pong si Vice President Sara Duterte dahil siya naman po ang kasalukuyang sekretaryo ng Department of Education. At kasalukuyan naman po ay consultant o kaya advisor ang dating secretary naman na si Secretary Briones, at sa kasalukuyan naman ay tila si dating Undersecretary DILG ito pong si Epimaco Dinsing naman ay sa kasalukuyan ay nasa na sa Department of Education na kung saan ay isa rin po sila sa mga namamahala sa usapin sa pagbubukas ng klase sa darating na August 2022. So ang pagkakalam ko naman po ito ay hindi pa naman totally fully face to face, di ba? Tila may porsyento lang naman na pwedeng pumasok at ang iyong iba naman ay tila pwede naman po sa virtual classes. So, ang lahat pong ito, abangan po natin ang mga susunod na kabanata dahil malinaw naman po na ang pandemic po ay umabot na po ng 2 taon. More or less, alam na po ang gagawin ng bawat sekretary naman o kaya bawat departamento kung sakasakaling patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19. At batay na rin po sa pinakahuling ulat, more or less, sabi po ng Okta, baka umabot po ng 1,000 per day ang magiging kaso. So, by multiplication po kasi ito kung sakasakali, mabigat po ang magiging outcome kung ang kaso ng COVID-19 ay tuloy-tuloy hanggang po sa Agosto. We just remember, ngayon po ay July 15 or 15 days before the August. So mararamdaman po kung kaso ng COVID, kung ito po ba ay tataas o kaya po ito ay bababa na. But the decision of the secretary and of course ng ating presidente na si BBM sa August po ay final na magkakaroon na po ng face-to-face classes. So sabay November po fully. Pero sabi nga po yan, dahil malaki po ang Departamento ng Education, dapat po ito ay talagang plansado. Hindi po sila pwedeng walang mga schedule dahil siyempre kung magdidepende sila sa oras, sa araw, ay wala pong mangyayari sa ating Department of Education. In short, tama po ang ginagawa ng Department of Education sa panguna po ni Vice President Sara Duterte. So gusto lang po natin malaman, gusto lang po natin malaman, ang iniintay po natin yung pong tungkol po sa revision ng tinatawag na K-12.
Opo, kasi kapag yung Keto 12 kung sakasakaling ito po ay i-demolish o i-abolish, malaking bagay po ito, malaking tulong sa mga magulang, malaking bagay po ito sa gobyerno, pero kawalan naman po doon sa mga pribadong paaralan. Opo, so siguro kung ako lang po ang tatanungin ninyo kung parehas ba gusto mapagbigyan, total may kalayaan naman po itong pribado. Kung gusto niyo ipagpatuloy ang Keto 12 Keto 12 program, design nyo, ipagpatuloy nyo. Pero pagdating sa gobyerno, sa pampublikong paaralan, sana pag-aralan na po ito at ibalik na lang po yung tanggalin na o i-abolish ang Keto 12 at manatili na lang po doon sa high school na lang, wala na yung Keto 12. Yun po ay sarili ko pong opinion, wala pong kinalaman ng iba dyan, ha? So yung po mga nakikinig sa atin, kung sangayon po kayo, salamat, kung hindi, salamat pa rin. Kasi ito naman po ay sarili kong opinion. Sabi nga po, halos 90% ayaw ng mga magulang sa Keto 12. So, anong batayan nyo para ipagpatuloy nyo pa ang Keto 12 na yan? Doon po sa mga private, dahil kawalan nyo yan, private school naman, nasa inyo po yan. Total, ang mga estudyante naman sa inyo, karamihan, more datong may pera. Samantalang doon po sa pampubliko, 5 lang, minsan wala pa. Okay, doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. Bago po tayo magpatuloy, siyempre gusto po muna natin regards yung pong mga nasa online sa panguna po nitong si Jere Kagape. Ito pong si Edita Calderon, Janet Pascua Latam, at yun din po itong si Paul Del, and of course ito pong si Marivic Bermida, at yung po mga nasa unahan, ito pong si Miss Kayano Oliver. Magandang gabi po, Madam Nurse, dyan po sa Barangay BF Home. Okay, so muli pong babalik po, ito pong si Miss Aba Pascua, pasok! 6 ahensya ng DOLE ililipat na sa DMW sa 2023. Nag-umpisa na ang paghahanda ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa paglilipat ng 6 nilang attached agency patungo sa bagong likhang Department of Migrant Workers o DMW para matutukan ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa buong mundo. Sinabi ni Labor Secretary Benito Laguesma na magiging operational na ang DMW na maaasahan at na matatapos ang paglilipat ng 6 na ahensya sa 2023. Ayon sa joint circular ng 2 ahensya. Kabilang sa mga ahensyang ito ay ang mga Philippine Overseas Employment Administration o POEA, Philippine Overseas Labor Officers o POLO, International Labor Affairs Bureau o ILLAB, National Reintegration Center of OFW, and RCO, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, at ang National Maritime Polytechnic and MP. Inilika ng DMW na sa pamagitan ng Republic Act 11641, nakakasaad dito na isasagawa ang transisyon sa loob ng 2 taon. Ngunit nababagalan dito si Laguesma na ipginiit na matapos ito kung kaya naman ang pinakamabilis na panahon upang matutuklasan agad ang mga OFW. Sa pagkakawala ng kanilang autoridad ng mga pulisya sa migrant workers, iginiit ni Laguesma na dahil ito ay matututukan naman ng DOLE ang lokal na trabaho sa loob ng bansa. Tuloy-tuloy pa rin pang ating balita. Kumiling ng bakunado at di bakunadong mag-aaral, di problema ayon kay Vice Presidente Zara.
Walang nakikitang problema si Vice President at Education Secretary Sara Duterte kung magkakaroon man ng kumiling o paghahalo ng mga mag-aaral na bakunado at hindi bakunado laban sa COVID-19 sa sandaling tuluyan ng maipapatupad ang 100% face-to-face classes sa bansa sa susunod na pasukan. Ayon kay Duterte, nagbigay sila ng rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang dapat na maganap na segregation o diskriminasyon sa mga mag-aaral na hindi pa bakunado laban sa COVID-19 dahil ito hindi naman mandatory. Inaprubahan naman ng Pangulo ang kanilang rekomendasyon. Ipiniliwanag pa ni Duterte na paglabas din naman ng mga bata sa paaralan ay nakakapahalubilo rin naman ng mga bakunado at hindi bakunadong bata. We do not see any problem with kumiling sa mga eskwelahan dahil paglabas naman nila sa eskwelahan ay kumiling po lahat ng vaccinated at unvaccinated sa COVID-19 sa mga bahay, sa mga malls, sa mga simbahan at sa mga private transportation. It should not be different sa loob ng ating mga eskwelahan. Ani ni Duterte sa giniwang pagbisita sa San Beda College sa Maynila kahapon. Matatanda ang COVID-19 vaccine sa bansa ay available na para sa mga batang nagkakaedad ng 5 taong gulang pataas. So nakita nyo na yan. Nakita nyo na po yan. Pwede naman talaga yung pong reason ng ating Vice President na wala pong pipiliin, walang diskriminasyon doon po sa mga estudyante, iyon po ang dapat. Kasi kung nagre-required naman po ng tinatawag na face mask, lahat naman po yung bakunado at saka hindi. Sabi nga po nila, kung makikipaglaban ka, mas ligtas ka kung ikaw ay protektado. So ngayon, pag nagsimula na po ang face-to-face classes, nandiyan na po kayo sa loob ng classroom, makikita po natin kung sino po ba talagang protektado. Yung pong bakunado o kaya yung hindi bakunado. In short, makikita po natin kung ano po ang pinagkaiba ng yung tinatawag na may bakuna at saka hindi. Kaya dapat walang diskriminasyon. Bakit matatakot yung bakunado sa hindi bakunado? Dapat yung bakunado mag-isip na hindi dapat sila matakot na kung ang kanilang kasama ay hindi bakunado. So, ang dapat mag-isip po rito, yung hindi po bakunado. Ngayon, kung hindi ka bakunado at nag-iisip ka, kasalanan mo dahil hindi ka nagpabakuna na record naman ng ating gobyerno. Tama ba yun? Tama? Siyempre, ang sagot doon, tama. Kasi mahigit 1 taon na ang sabi ng gobyerno, ang sabi ng DOH, magpabakuna kayo. Magpabakuna kayo kasi maganda ang resulta ng bakuna. Kung hanggang ngayon ayaw nyo pa kayo magpabakuna, sino ang may kasalanan? Ang bakuna, ang gobyerno o ikaw mismo? So tama po si Vice President Sara Duterte. Walang diskriminasyon, walang tinatawag na pag-iwa-hiwalay o segregation ng estudyante. Halo-halo lang. Kasi sabi nga po nila, yung mga hindi bakunado kapag nasa kalsada, kapag nandoon sa mga kapitbahay, nandoon sa basketball court, nakikipagharutan, nakikipagharutan naman sila sa hindi bakunado. Nakikipagharutan naman sa bakunado. Halos matagal pang tinatagal ng mga bata sa labas kaysa loob ng bahay. Pagdating doon sa classroom, sasabihin ninyo na hindi pwedeng paghaluin yung bakunado at saka hindi. Walang logic. Tama po, tama. Huwag na po ninyong
Huwag ninyong pag-iwahiwalay yung bakunado at saka hindi. Laban-laban. Laban-laban. Okay, sumuli pong babalik ito pong si Miss Aba Pascua. Aba Pascua, pasok. Libreng dialysis, itinulak ni Bongo. Sa hangaring patuloy ang pagpamabuti ang paghatid ng mga serbisyong pangkalusugan at gawing mas accessible sa lahat ng mga pasilidad ng ospital, naghain si Senador Christopher Bongo na panukalang nagaantas sa Philippine Health Insurance Corporation na magbigay ng libreng dialysis sa lahat ng miyembro nito. Dahil masyado ng mahal ang magpa-dialysis, ipaglalaban natin ng maipasa ang panukalang ito na comprehensive dialysis benefits package para sa libreng dialysis ng lahat ng mga ngailangang membro ng PhilHealth. Atasan din nito ang Philippine Health na maging mahigpit sa pag-aanalisa ng mga claim na may kinalaman sa dialysis, ani ni Go. Alinsunod sa mga probisyon ng Universal Health Care Act, kaugnay ng mga pagtaas ng premium rates at benepisyo. Ang iminumungkahing libreng dialysis Act of 2022 ay sa pagsanggunin sa Health Technology Assessment Council na bumubuo ng isang komprehensibong pakete ng benepisyo sa dialysis na dapat ay ganap na sinasaklaw ang lahat ng gastos ng hemodialysis at peritoneal dialysis treatment sessions at procedures of ng PhilHealth accredited health facilities. Bilang tagapangulo ng Senate Committee on Health, si Go ay tuloy-tuloy na itinutulak ang pagpapalakas ng mga hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang sistema ng kalusugan sa bansa, lalo na pagbibigay ng akses sa pangangailangan pang kalusugan sa kanayunan. Kabilang dito ang mga hakbang na nagbibigay ng libreng taunang medical check-up para sa lahat ng Pilipino at magtatatag ng emergency medical services service. Tuloy-tuloy pa rin pang ating balita, 13.7 million PhilSys IDs na i-deliver na. Umabot na umano sa 13.7 million PhilSys IDs ang na-deliver na ng Philippine Postal Corporation or Post Office sa mga may-ari nito, kabilang na reklamo ng maraming aplikante sa pag-aantala ng pagtanggap ng mga ito. Inihag ito ng Philippine Postmaster General Norman Fulgencio bilang paglilinaw sa aligasyon na sa kanila ay nagkakaroon ng delay na delivery ng ID. Iginit ng opisyal na wala sa kanila ang problema kung bakit hindi natatanggap ng iba ang kanilang ID. There is a way wherein you can verify. Nasa 14.5 milyong IDs na ang nailipat sa kanila noong Hunyo 30 sa naturang bilang 13.7 milyon naman o 94% na ang kanilang na-deliver sa mga may-ari. Ang natitira pa naman aniyang 6% o 774,650 ID cards ay nakadispatch na rin kasalukuyan ng i-deliver ng post office sa malalayong lugar sa bansa. Pinayunahan din naman ng Postmaster ang pampubliko na kung ang resulta ng tracking service nila ay not found, ay maaari silang tumawag sa hotline ng Philippine Identification System na 1388. Magpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng kanilang Facebook, Messenger, m.me PHSA Philippines SIS Official o mag-email sa info.philsys.gov.ph. Ayan, so maganda, no? Procedural daw po yung pagde-deliver ng National ID. So titingnan po natin, ano? Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:55 ng gabi. So bago po tayo magpatuloy, siyempre regards po natin ay mga nasa online sa panguna po ni Janet Pascualatam. At saka po itong ating magaling at masipag po na si Sir Noli Lubay. Ito po ay presidente ng homeowners diyan po sa lugar ng San Antonio, diyan po sa lungsod ng Parañaque. At siyempre regards po natin ito pong si Mr. Bong Delanon. Opo, so abangan po natin ang interview kay Bong Delanon sa malapit na, no? So hihingi po tayo sa kanya ng mga pangunahing isyu, lalong-lalo na po sa usapin pambarangay
kung saan ito po naman si Mr. Bong Delanon ay nakapokus diyan po sa lugar ng San Antonio, Parañaque City. Mr. Bong Delanon, regards po sa inyo. Kasama na po ang inyong mga kabarangay diyan po sa lugar ng San Antonio. Siyempre, kasama po natin ito pong HUAP President na si Mr. Noli Lubay. At ganoon din po, siyempre, regards po natin ito pong ang ating pong kabarangay dito po sa Barangay Santo Niño, na ito pong si Lisa Sorite. Magandang gabi po sa iyo dyan sa Barangay Santo Niño. At ganoon din po, siyempre, nagpapasalamat din po tayo sa ating mga kababayan na sa kasalukuyan po ay nandito at nanonood sa ating programa. Siyempre, sa panguna po nitong si Miss Jasper Siren Sayo. And of course, ito pong kasama po natin sa Monte Parlas Media Patrol. Ito pong si Mr. Paul Del. Ganon din po itong si Miss Jen Wander Villaren ng ARSAP Montenlopa, Monte Parlas at ng Unit 6 ng Media Patrol. At syempre, regards po natin ang lahat ng pamunuan ng USAID Philippines na kung saan tuloy-tuloy pong tumutulong sa ating mga kababayan. Kasama na po ang pagtulong nila sa usapin ng drug-free work dito po sa City Government of Parañaque, sa panguna po ng Parañaque Anti-Drug Abuse Council Office, na kung saan sila po ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng seminar para po makaiwas sa usapin ng ipinagbabawal na gamot. So doon po sa atin mga kaibigan, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas. Mula pa rin po ito sa USAID. Mr. Chairman, ikasa muna. Ang ating programa po ay hatid po ng Henkel Commercial, hari ng tibay na matatagpuan sa lugar ng Baclaran, Parañaque City. Henkel Commercial, kung gusto nyo ng matibay, Henkel Commercial ang puntahan diyan po sa lugar ng Baclaran. Mr. Chairman, ikasa mo na. Isa sa pinakamahalagang bagay na gusto nating matutunan ng pamilya ay ang epektibong komunikasyon. Gamit ang ganitong paraan, napapag-usapan ng mga miyembro ng pamilya ang mga isyong matagal nang iniiwasan o ipinagpapaliban. Sa mga pamilyang may kinalaman sa paggamit ng droga, mahirap gawing bukas at tapat ang usapan dahil naiistorbo ang nakasanayan na ng lahat. Humahantong ito sa pag-iwas sa mga isyu na maaaring kontrobersyal na nagdudulot ng di panatag na kaisipan at damdamin ng mga miyembro ng pamilya. Ang Akma Kami ay isang framework kung saan tinuturo ang epektibong pakikipagkomunikasyon sa pagitan ng mga individual at miyembro ng pamilya. A. Alamin muna ang nangyari. Magtanong. K. Kontrolin ang bugso ng damdamin. M. Magbigay ng panahon para makapagsalita ang kausap. A. Alisin ang paninisi o panghuhusga. K. Kausapin ng mahinahon. A. Aminin ang nararamdaman. M. Makinig at isalamin ang sinasabi o nararamdaman ng kausap. I. Intindihin at ilagay ang sarili sa lugar ng kausap. Isaisip parati ang framework na ito bilang gabay tuwing nakikipag-usap, hindi lamang gamit ang salita, kundi na rin sa emosyon at galaw ng katawan. Maliban sa Akma Kami, hinihikayat din ang paggamit ng asertibong komunikasyon at hindi ang agresibo o pasibong pamamaraan. Iwasan ang pagsigaw, pagmumura, pag-insulto, pananakot, pananakit ng katawan o kalooban. Sa kabila nito, iwasan din ang pagiging paisi-isi lang at walang pagpapasya, pagkawala ng sariling iniisip o opinyon, madaling makumbinse, o madalas na pagsunod lang sa gusto ng iba. Ang pagiging asertibo ay ang pagsasalita ng may kumpiyansa, malinaw na pagpapaliwanag at pag-iwas sa imbitasyon ng may paninindigan. Kinakailangan natin maging consistent o patuloy sa pagpapabuti ng kakayahang makipag-usap ng maayos sa ating mga mahal sa buhay. Kinakailangan ng regular na pagkikita at magsagawa ng mga follow-up na session
upang ituloy ang mga napag-usapan noong nakaraan at mag-isip kung paano ito mabibigyan ng solusyon. Hinihikayat din ang mga pamilya na gumawa ng schedule kung saan pwedeng magkakasama-sama ang mga miyembro sa isang spesipikong araw at oras. Magkakaroon ng pagkakataong magsalita at makinig ang bawat isa sa sasabihin ng iba. May mga pamilyang gumagamit ng talking piece. Hinahawakan ito tuwing nagsasalita upang masigurong siya lamang ang nagsasalita habang ang iba ay nakikinig. Ang mga nakikinig naman ay hinihikayat na linawin kung tama ba ang pagkakaintindi sa mga narinig. Sa bawat diskusyon, makakatulong din kung ilalatag ng mga miyembro ang kanilang gustong pag-usapan sa bawat simula ng pagkikita. Maaaring tungkol ito sa paglutas ng isang problema na gusto nilang bigyan ng solusyon ng magkakasama. Isa-isahin ang mga maaaring posibleng hakbang bilang tugon sa bawat suliranin upang magkaroon ng resolusyon. Habang ginagawa ito, mahalaga din i-check ang mga naiisip at nararamdaman ng isa't isa. Ang maayos na pakikipag-usap sa pagitan ng mga miyembro ng mga pamilya, paglutas ng problema o pag-ayos ng gulo ay kinakailangang bigyan ng pansin ng mga may kinalaman dito. Ang mga pag-uusap na ito ay kinakailangang maging tahasan at nakakatulong sa pagsasaayos at pagresolba ng mga problema. Kinakailangan din ang kolaborasyon at kooperasyon upang magkaroon ng kasunduan. Hindi maiiwasan ang hindi pagkakasunduan, ngunit gamit ang maayos na pakikipag-usap at respeto, posible ang kapayapaan at pagkakasundo-sundo ng magkakapamilya. Paano ang plano mong pagbutihin ang iyong pakikipag-usap sa iyong pamilya? Hindi katapusan ng buhay ang droga. Ang community-based drug rehabilitation ay isang programang makakatulong sa iyo. So, iyon po makikita po natin ito po ay galing sa Senro. Senro Parañaque. So, may bago pong officer in charge dyan na ito pong si Mark
Alinbisa. Okay, so bago po tayo magpatuloy, siyempre, regards po natin si Miss Liza Sureti, Janet Pascualatam, Poldel. Shoutout po sa Barangay Don Bosco, sa aming Barangay Kapitana, Concepcion, Chona, Navarro. At ganoon din po, siyempre, ito pong, yun pong gwapo na, pogi pa. Ito pong mga taga-Public Information Office. Ito pong si Sir Romel Rodriguez. Nasa kasalukuyan, siya po ay nasa City Government of Parañaque sa ilalim po ng Public Information Office. Nakasama niya po ito pong bagong officer in charge na si Ma'am Rina Gabriel, na kung saan sa kasalukuyan siya naman po ang nasa Public Information Office. Ito pong si Ma'am Rina Gabriel. Opo, si Sir Romel Rodriguez, regards ko po kayo dyan po sa Public Information Office. Ganun din po, ito pong si Miss Gise Lida. Ako naman, Miss Gise Lida, regards ko po kayo. At sabi po ni Sir Noli Lubay, pa-shout out po kay Kagawad Bung Dalanon. Opo, ito pong si Kagawad Bung Dalanon dyan po sa San Antonio. Doon po sa ating mga barangay, dyan po sa Barangay San Antonio. Kikilalanin po natin. Ito pong si Kagawad Bung Dalanon, na kung saan buong puso naman ang kanyang hangarin na makapagserbisyo sa Barangay San Antonio. Bung Dalanon po tayo. Okay, so doon po sa atin mga kababayan, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:08 ng gabi. At muli po at muling babalik. At siyempre bago po tayo magpalaot, regards po natin, ito pong si Richard Calvario. Nasa kasalukuyan naman po ay nasa online. Magandang gabi po sa iyo, Mr. Calvario. So ito naman po ay isa rin po sa kasama mo natin bilang media practitioner. So regards ko po kayo. Okay, so Miss Aba Pascua, pasok! MMDA may babala sa illegal na gumagamit ng wangwang o blinkers. Sa panahon lamang na emergency at opisyal na pagganap ng tungkulin, maaaring gumamit ng sirena o wangwang, blinkers at iba pang katulad ng devices sa mga sasakyan. Ang mga mahuhuling illegal na gumagamit ito ay maharap sa kaukulang kaso. Ang paalala ay ginawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA bilang pagtugon sa itinakdang mga parameter ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG. Ayon kay MMDA Officer in Charge, Director Baltasar Melgar, na naglabas na ahensya ng memorandum na nagbabawal sa lahat ng opisyal at empleyado dito na gumagamit ng mga sirena at blinker. Sirens and blinkers should not attach to marked MMDA vehicles and used in the actual performance of the duties and functions of the agency. Violators among our ranks will face administrative changes, ani ni Melgar. Bukod dito, inalis na rin ni MMDA kanilang mga motorcycle escort na nakadetail sa iba't ibang opisyal ng gobyerno bilang support sa kampanya laban sa iligal na paggamit ng mga blinker at sirena. Ayon kay PNP o HPG Service Legal Officer Captain Bingsky Foncardas, may mga tiyak na parameter na dapat matugunan upang magamit ang mga blinker at sirena. Alinsunod sa mga Presidential Decree 96 na inilabas noong 1973 at Republic 4136 o and Land Transportation and Traffic Code na inilabas noong 1964. Tanging ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives at Chief Justice ng Korte Suprema ang mga opisyal ng gobyerno na pinapayagang maglagay ng sirena, blinker at iba pang katulad ng kagamitan. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Modus na buko. Ambulansya ginagamit na pampasada. Isang ambulansya na ginagamit umanong pampasada ang natikitan ng IAC
Task Group Special Operation Unit o SOU sa Macapagal Boulevard sa Parañaque City kamakalawa ng umaga. Nabatid mula sa ulat ni SOU Commander Colonel Manuel Bonabi, ilang araw na isinailalim sa surveillance ng Interagency Council for Traffic Special Operation Unit Team ALPA, kaya nabuko ang modus operandi ng driver na ambulansya na kinilangang ni si Agosto Nazareno ng Rosario, Cavite. Sa pangunguna ni Colonel Bonabi, hinarang ang ambulansya sa Macapagal Boulevard sa Parañaque City na markado pa-logo ng Republic of the Philippines Department of Health na may 10 pasahero kabilang ang isang sanggol na nagsiksikan sa loob. Nang tanungin ng iba-ibang umano at hindi magkakatugma ang sinasabing destination hospital ng mga sakay, ay wala ring masabi ang driver kung saang ospital maghahatid. Kinwestiyon din ng driver dahil sa walang akmang suot na personal protective equipment, walang seatbelt at walang rehistro ang ambulansya. Pinababa ng mga operatiba ang lahat ng sakay na ambulansya at kinimpiska ang lisensya ng driver. Kasabay nito ang pinalalahanan ng IAC ang lahat ng emergency vehicle operator sa bansa na maging tapat sa tungkulin sumunod sa mga patuntunan at nasusukopang ahensya ukol sa paggamit nito. Sino pa ang may ambulansya dyan? Sino pa po ang may ambulansya dyan? Pwede nyo na pong gamitin yan. Total may mga nanguhuli naman. So doon po sa ating mga kababayan alam nyo naman na eksklusibo po yan dyan sa may sakit sa paghahatid paano na lang po kung may mga anak o kaya may emergency doon sa hospital kung saan po yan na ginagamit na service. Dapat hindi lang po kumpiskisyon ng lisensya. Dapat kulong ka pa. Kasi ang pag-kumpiskado ang lisensya kapag expired. Pero kapag katulad niyan, nanluloko ka ng tao na yung ambulansya gagawin mong pampasahero. So panluloko na po yan, malinaw. Kaya dapat kahit pinahimas mo man lang yan ng 1 o 2 araw sa loob ng kulungan. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:14 ng gabi. So bago po tayo magpatuloy so tayo po ay nagpapasalamat yung pong mga nasa online. Lalong-lalo na po yung ating kasama na CPC 100%. Olivares, ito pong si Miss Amor Soria. At regards po natin, ito pong si Miss Arlene Cuaca. So magandang gabi po sa iyo, Miss Arlene Cuaca. Maraming salamat po sa iyong pakikinig at pagsubaybay sa ating programang Manibela. At ganoon din po itong si Mr. Ronaldin Laijogel. Ito pong si Ronaldin araw-araw po, gabi-gabi po tayong sinusubaybayan ito. At siyempre ito pong si Sir Anthony Siamlede. Ito po ay idol po nito si Kapa Noel Haplos. Basta disiplina. Ano ba yung slogan? So the best, Mr. Anthony Siamlede. Magandang gabi po sa iyo at ngayon po kita nakita uli. At saka ito pong si ito pong si Chef Jerry Kagape nang sabi niya nga po doon sa Big B. At Chef, pa-shoutout naman sa aking amo sa Compares. At Lechon Manok. Compares sa kanila Mr. and Mrs. Melody Bautista and Christian Bautista sa lahat ng mga trabahante. Chip, sa ka pala? Compares ka pala? Ikaw talaga, Chip, hindi ka nagpaparamdam. Compares ka pala, no? Chip, pa-shout out. Ito po sa Lechon Manok.
Oh, so okay, Chip, magandang gabi po sa iyo. Ganun din po itong si Paul Del. Regards ko po kayo at ganun din po itong Public Information Office na ito pong si Sir Romel Rodriguez. Siyempre kasama na po ang kanyang officer in charge na ito pong si Ma'am Rina Gabriel. So doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila na sa kasalukuyan po ay maganda ang panahon, at doon po sa ating mga kababayan na tuloy-tuloy po nagtsatsaga para sa libreng bus carousel, at doon po sa mga namamasukan, at doon po sa mga nag-aabang ng sasakyan, lalong-lalo na po doon po sa mga jeepney na talaga naman napakahirap sumakay kapag tinatawag na rush hour. So bagamat tayo po ay ang sabi nga po nila ang sa kasalukuyan ay pataas na pataas ang pamasahe, pero yung gasolina naman po ay nagkaroon po ng mabigat o sabihin po natin na mataas na rollback, pero po ang pamasahe tuloy-tuloy po sa halagang 11 pesos sa jeepney, at doon po sa mga tricycle ay nagkakaroon na po ng kanya-kanyang singil. So hindi po dapat ganun, ano? So doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, muli pong babalik ito pong si Aba Pascua. Aba Pascua, pasok! Government employee hulog sa court door ng Mabini Hall sa Malacanang, patay. Patay ang isang empleyado ng gobyerno matapos mahulog mula sa ika-4 na palapag ng Mabini Hall sa loob ng Malacanang compound. Nakilala ang nasawi ng isang Mario Castro, Administrative Aide ng Information Communications and Technology Office na nasa ilalim ng Deputy Secretary for Finance and Accounting. Inimbestigahan ng Presidential Security Group at Philippine National Police sa Security Force Unit ang insidente. Inaalam din kung aksidente ba o sadyang tumalon ang biktima. The Presidential Security Group and the PNP Security Force Unit are jointly investigating the unfortunate incident. Pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. 274 tricycle drivers at operators sa Quezon City inayudahan ni Mayor Joy. Inayudahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang may 274 na tricycle drivers at operators sa lungsod. Ayon kay Belmonte, dahil nito para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, binigyan ng mga miyembro ng TODA ng fleet card na may laman na 1,000 pesos fuel subsidy. Kabilang sa mga nabigyan ng ayuda ang TODA ng Riverside Katuparan, Philinvest at East Fairview. Umaasa si Belmonte na makatulong ang ayuda para sa makaagapay sa pang-araw-araw na gastusin ng mga drivers at operators. Ang hakbang ay bahagi ng pagsasakuparan ng City Ordinance 3100-2022 na itinakda ni dating konsihan at ngayon District 3 Representative Franz Umaren. Yan ang kabuuan nating balita mula dito sa Paranaque Net Radio Newsroom. Aba Pascua nag-uulat para sa programa ng Manibela ng Masa on the Go. Okay, so maraming salamat po Paranaque Net Radio Newsroom, Aba Pascua. So yun po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong gabi, ano? So ito po ay sinala ng ating news desk naman, ano? Doon po sa ating mga kaibigan, so ang programa po natin Manibela ng Masa on the Go ay nagsisimula tuwing alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi kapag tayo po ay nagiging tama sa oras. Pero wag po kayo mag-alala, Lunes hanggang Biyernes naman po ito.
So, pinag-aaralan na po ng the new management of Net Radio na baka pagdating po ng Sabado ay magkakaroon na po ng mga programa mula po umaga hanggang hapon. Okay, so dito nga po pala sa lungsod ng Parañaque, no? Gusto po natin ipalam na may bago na po tayong tinatawag na City Administrator sa panguna po ni Attorney Volter de la Cruz. At ganun din po sa Public Information Office ay bago na po ang ating Public Information Office sa panguna po ni Miss Rina Gabriel. Ganun din po sa usapin po ng Senro. Iyon po tinatawag na City Environment and Natural Resources or Office Senro ay ito po ay pinamumunuan na po ni Mark Alin Bisa. So doon po sa iba pa, mayroon pa pong ganun din po ito pong sa Umado ay may bago na rin pong officer in charge na ito pong si Ma'am Sheila Bernal, ng Umado dyan po sa City Government of Parañaque. So, doon po sa atin mga kaibigan, na ang lungsod ng Parañaque sa ilalim po ng pamumuno ng butihing Mayor Eric Olivares, tuloy-tuloy po ang serbisyo publiko sa 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque. Ganun din po sa ating mga kababayan na tuloy-tuloy pong pumupunta sa nasabing tanggapan para humingi ng tulong mula po sa Office of the Mayor hanggang po sa City Social Welfare and Development and other department are accessible. So yan po ay para sa taong bayan, kasama na po dito ang mga opisina ng City Councilor's Office. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan na nasa kasalukuyan ay nasa online so doon po sa ating hindi pa po natin na babate, huwag po kayo mag-alala at maya pa, matagal-tagal pa naman po ang ating programa ngayon, so yun po palang yung mga kasama natin dito sa lugar ng Kamanaba area. Yan po sa Caloocan, Malabon, Nabutas, maging dito po sa lalawigan ng Bulacan. Regards po natin si Mr. ito pong si Charlie Soriano. At ito pong si Prese Lazaro. Ito pong si Miss MG Balaguer. At ganun din po itong si Elba. Ito pong si Welber Pasyon. At ganoon din po dito sa lugar ng Pangasinan, ito pong si Jod Briones. At ganoon din po yung presidente ng Philippine Online Broadcaster Association or PUBA sa panguna po ng ating presidente na si Mr. Errol Consulta Dacame. So doon po sa ating mga kaibigan na hindi pa po natin nababate. Huwag po kayong mag-alala. Triggers po natin ito pong sa Marcelo Gren. Ito pong CBDRP focal person. Na ito pong si Kagawad Sabala naman. At ganoon din po itong si Miss si Ma'am Weng. Regards ko po kayo, ganun din po dito sa Barangay Don Bosco. Ito po si Miss Arlene Angkay. Ganun din po ang ating EXO na si Sir Toto na tuloy-tuloy po ang laban. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo sa Barangay Don Bosco. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. So ang usapin po natin, siyempre, sa usapin pa rin po ng DSWD na tuloy-tuloy pong nagiging maganda po ang outcome. So tayo naman po ay naniniwala na sa pamagitan po ni Idol Erwin Tolpo ng DSWD ay marami pong matutulungan, lalong-lalo na po sa usapin ng 4-phase na sa kasalukuyan di umano. Tuloy-tuloy po sinasala na more or less umaabot po ng 2 million ang tila mapapalitan sa usapin ng beneficiaries ng 4-phase. Opo, kung ganun po ang mangyayari, siyempre tayo po ay nagpapasalamat
dahil yung pong mga inutil, mga pasaway na nagpapanggap na karapat-dapat na magiging benepisyo ng nasabing programa ng ating national government naman ay tila mapuputol na po ang kanilang pagsasamantala dahil po sa magandang paglilinis at magandang patakaran ng ating sekretaryo ng kawanggawa ng Department of Social Welfare and Development na ito pong si Idol Erwin Tolpo. So doon naman po ha. So tayo naman po ay hindi lang naman po doon sa 4-piece ang pinag-uusapan natin sa DSWD. Marami pong mga humingi po ng tulong dyan sa usapin ng pagkain, sa usapin ng gamot, o sa usapin ng pagpapagamot. Siyempre, yan po ay nasa ilalim po ng DSWD. Bagamat may tinatawag po na counterpart mula po sa barangay hanggang po sa local o sa city, hindi pa rin po sapat dahil pagdating po sa syudad ay talagang marami pong mga kababayan natin na lumalapit sa kanila, ngunit wala pong nararating dahil requirements dito, requirements doon, endorso dito, endorso doon. Kaya po nangyayari yung mga nangangailangan, nagkakasakit na o kaya nawawala na po ng hininga, pero yung tulong na hinihingi ay wala pang nangyayari. Kaya po siguro ang pag-asa na natin, Erwin Tolpo sa sekretary ng DSWD Idol, tuloy-tuloy nyo lang po yan. Diba? So, tama po yan. Iyon po ang dapat nating tularan. Ang serbisyo po ni Idol Erwin Tolpo. So tuloy-tuloy pa po tayo, no? So malapit na po tayong Mr. Chairman, Jones the Music Plays. So doon po sa atin mga kaibigan, regards po natin ito, si Miss Janet Pascualata, Giselle Kalimbapang, Amor Soria, Ronaldin Laijujel, Anthony Siem Lady at iba pa, Jerry Kagapi, magandang gabi po sa inyong lahat. So music po muna tayo, music. Ito lang mga dilag, tayo ay lilipad. Hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Ito lang mga dilag, tayo ay lilipad. Hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Okay, so ang programa pong ito ay hatid ng Henkel Commercial, ang hari ng tibay na matatagpuan po sa lugar ng Quirino Avenue, Baclaran, Parañaque City. So Henkel Commercial, hari ng tibay. So regards po natin yung pong mga nasa online, ito pong si Janet Pascualata, maging ito pong si Sir Romel Rodriguez ng Public Information Office ng City Government of Parañaque. Magandang gabi po sa iyo. Ngayon ang panahon ng pagpapalit loho sa Kanya. Sama-sama na magpuri sa ngalan Niya, at ang kawan ng diabo ay tupukin na. Halika na, umayo na, ipahaya ang tagumpay Niya. Halika na, ang magdala
section niya. Ngayon ang panahon, di na uso ang magpaksulay. Ngayon ang panahon ng pagpapalit loob sa kanya. Sama-sama na makuri sa ngalan niya. So mantakin nyo po. Ito pong chief reporter natin sa Calapan Oriental, Mindoro, si Chief Jun Osorio. Magandang gabi po sa inyo dyan. So doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po dito sa southern parts of Quezon, at ganoon din po sa lalawigan ng Camarines Sur. So siyempre, regards pa rin po natin ang ating mga kababayan, yung pong mga kababayan po natin dyan po sa Partido area, dyan po sa Region 5, mga manoy, mga manay, maray na banggi po sa Indogabos. So doon po sa ating mga classmates, dyan po sa lugar ng Salugon, at dyan po sa Partido area, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Tigaon, Camarines Sur, sa ilalim po ni Mayor Cheque Puentevilla, at yung pong mga ating congressman naman na si Arne Puentevilla, and of course, lahat pong ating mga kababayan dyan po sa nabanggit na probinsya, maray na banggi po sa Indogabos. So ganun din po, siyempre, dito po sa lungsod ng Parañaque, tayo po ay buong puso nagpapasalamat para po sa local government unit na kung saan sa kasalukuyan naman po ay tuloy-tuloy na pagserbisyo sa lungsod ng Parañaque, dito po sa 16 na barangay, at ganoon din po, siyempre, lahat naman po sila totally functional, lalong-lalo na po ang ating mga barangay captain sa 16 na barangay hanggang po sa pamalaan lungsod ng Parañaque na tuloy-tuloy pong gumaganda ang serbisyong binibigay ng ating lungsod sa ilalim po ng pamumuno ng butihing Mayor Eric Olivares, at ganoon din po ni Congressman ito pong si Congressman Edwin Olivares, so doon po sa ating mga kaibigan, magtatanong po kayo, kasi dati ang congressman ng Distrito 1, ito pong kasalukuyang mayor na si Eric Olivares, at sila naman po ay nagtapos ng kanilang termino, kaya po dahil sa maganda po ang kanilang serbisyo, si Mayor Eric Olivares po ay nanalo bilang punong lungsod, at ito naman pong si Mayor Edwin Olivares, siya naman po sa kasalukuyan ng nanalo bilang kongresista ng Distrito 1. So yun po ang maganda, yun po ang nagiging maganda kapag ang performance ng isang public servant, sila po ay muling pinagkakatiwalaan ng taong bayan. So yun po ang nangyari dito po sa lungsod ng Parañaque. Kaya sa ating mga kababayan, suportahan natin ang tunay na magseserbisyo sa lungsod ng Parañaque, the family Olivares. Tupukin na, halika na, umayo na, ipahaya. At siyempre, bago po tayo magtapos, ang sabi nga po, ihuli man daw kung magaling. Nakakahabol pa rin. Ito pong kasama po natin, ito pong si Sir Gio Ador. Si Sir Gio Ador ay isa po itong magaling. At talaga naman pagdating po sa usapin ng salita ng Panginoon, ito pong si Sir Gio Ador, talagang maasahan, lalong-lalo na po sa usapin ng CBDRP. Kasama niya po si Pastor Ode at si Pastor Romy naman. At gusto ko pong ipalam po sa inyo na regards po natin, ito pong Barangay Munok, sa panguna po ng butihing Barangay Captain na ito pong si Robert Talano at Roberto Obe Talano, at yung pong miyembro ng CBDRP sa panguna po ng akin focal person na ito naman pong si Miss Nichelle Solioren, ay tila regards ko po kayo kung saan naman po kayo naroroon. Ang sabi po sa barangay ay tila nandoon po kayo sa seminar, kung ilang
araw po yan. Abangan po natin. So, regards ko po ang lahat ng mga taga-barangay Monok. Lalong-lalo na po si Sir Kigiodor. Nasa kasalukuyan po ay nasa online. Upay na, halika na, ang makala, kalakasan, sa presensya niya, kalakasan, sa presensya niya. Ayan na. So, malapit na po tayo magtatapos. So, dun po sa atin mga kaibigan, weekend naman po ngayon. Blessing. Pihit lang. Basta tayo po ay malakas. Ito lang mga So, tayo naman po ay tuloy-tuloy po tayong lumalaban sa takbo ng panahon. ting mag So, ang importante tayo po ay masaya. Ang importante po tayo ay malakas. Siyempre, yun po ay handog o bigay na biyaya ng ating Panginoon. nanag So, doon po sa atin mga kaibigan, tayo po ay, sabi nga po nila, 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto, hindi na tayo po ay hindi makahinga. Milyon na ang pwede nating gastusin. tayo ni mag Pero tayo po ay araw-araw na nakakahinga 24/7. Libre po ito. So ito po ay biyaya na ibinibigay sa atin araw-araw ng ating dakilang lumika, ang Panginoong Hesus. So, in short, tayo po ay buong pusong nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sila po ang may gawa ng langit at lupa, at sila rin po ang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya po, ang ating pagpapasalamat ay hindi po lubos ayaw ng pan na sapat. Pero, ito po ay laging pinasasalamatan natin bilang pagtugon, bilang pag-alala, bilang pagrespeto at pagpapasalamat sa ating dakilang lumika. na niya Mr. Chairman, happy birthday! kina So doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao na nag-celebrate ng kanilang birthday, binabati ko po kayo ng happy birthday! sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy
Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing, sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo'y magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Bye-bye, Mr. Chairman. Henkel Commercial, ang hari ng tibay. Halika na. Lang mga kilang tayo ay lilipad, hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Lang mga kilang tayo ay lilipad, hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Halika na, umayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, ang magdala kalakasan, siya presensya niya. Ngayon ang panahon, di na uso ang mapagsulay. Ngayon ang panahon ng pagpapalit loob sa Kanya. Sama-sama na magpuri sa ngalan niya, at ang kawan ng diablo ay tukukin na. Halika na, umayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na, ang magdala kalakasan, siya presensya niya. Panahon, di na uso ang magpagsulay. Ngayon ang panahon ng pagpapalit loob